kahit pa paano mabigyan natin din ng linaw yung issue na kumakalat sa buong Pilipinas. So, bago lang nagkaroon tayo ng issue or napanood namin sa GMA 7 yung technical issue regarding sa VVMII. Although, ginamit siya na without the courtesy from VVMII, so lubos akong nagdadalamhati sa mga nag-terminate na teacher. Kasi teacher pa yung dalawa doon na na-terminate. Tapos, for the sake lang pala na malinis ang puso nila para tumulong para sa sambayan ng Pilipino. So, hindi natin malubos maisip, technical din silang sinet up. So, wala na tayong magawa. Nangyari lang nangyari. So, regarding dito sa BBMI, magpapakilala lang ako ang isa sa mga National Directors Officer ng bagong bansang Maharlika BBM International Incorporated. And then, that's the NGO po. It's not the government. Maraming nagtatanong regarding dito saan nanggaling yung pondo. So, matik na yan sa atin, bakit tinawag na non-government? Kasi kung government to, hindi naman kami magpuput as a NGO, di ba? Dahil tayo magpapakahirap. For the purpose of BVMII, para tutulong sa Luzon, Visayas, in Mindanao, individual po. So, malaking bagay kahit papaano individual, maibigay yung tamang tulong ng BVMII. Kasi nagtataka yung iba, bakit daw NGO, may mukha ng presidente, di ba? So tayo po is tutulong. That's a common sense lang po. Yung pagtulong natin sa sambayan ng Pilipino, dinadaan natin for legality. Kaya po yan sila nagkakaroon ng position as a regional director, province director, municipal director, and district director, and barangay director. Kasi yung fund po from BVMII, hindi po namin dinaan sa government. Kasi individual po namin siya ipapatamasa sa sambayan ng Pilipino. So ngayon, as a organized pa lang po siya, pero matikto po sa amin, agad-agad na kaming nagbibigay ng tulong. Pag may ID na kaagad, halimbawa, ngayon, nagpa-ID lang sila, bukas, kung nagkasakit man na disgrasya, may financial assistance na agad-agad. Iba pa yung tunay na tulong doon. From the National Director's Office, nagbibigay kami 1,000 to 5,000 up na financial assistance. Yung issue po regarding doon sa kumakalat at nakakahiyang sabihin, maraming naapakan, milyon-milyong mga tao kasi nakakahiyang sabihin, may mga dignidad naman yung mga director na na-appoint. Kasi mostly, ang isa sa mga qualification ng director is a professional graduate bago ka magiging director. So nagtataka lang ako, gano'n na lang sila bastos-bastusin. Hindi naman po sila in-appoint lang basta-basta. Kumbaga ginusto man din siya sa posisyon, pero doon yung kumbaga kalidad ng pagkatao niya para humarap din kung anong klaseng akusa. Yung mga technical issue like mga pa-ID, isa po yan sa lilinawin ko Registered po kami sa SEC, pero hindi po kami nagpapabayad ng ID. Yung sa ID na sa amin daw, di ba? Ang advice ko lang, Luzon, Visayas, and Mindanao, mabilis lang mamigay ng financial assistance, 1 to 5,000 pesos yung minimum na pamimigay. Why? Sila mismo papagawa ng ID nila. At technical issue lang doon, sinisi sa amin. Kasi bakit daw naniningil? Nakakahiya. Magkakaroon kayo ng financial assistance, 1,000 to 5,000 up financial assistance sa maliit na halaga. Kukunan mo pa yung tao na sinisi pa sa amin, di ba? So, yun lang gusto kong malinaw para sa Luzon, Visayas, and Mindanao. Siguro, magbibigay man ng malinis ang intensyon ng tao para sa kapwa. Huwag naman siguro, bahira ng kahihiyan, yung mga voluntaryong nagpakahirap. Kaya yun lang lubos sa masakit sa amin minsan. Hindi man kami naghihiling kahit pasalamat. Ang sa amin lang naman makatulong kami. Samahan na lang ng respeto. Kasi yun ang napakahalaga talaga sa bawat isa. Kahit gaano ka-legit ng tulong mo, nagko-courtesy kami, nagpapa-accredit kami. Ang nangyari, pag nagpapa-accredit, hindi nakakarating sa probinsya. Pero mostly ang nagkakaroon ng technical problems sa provinces. Kasi hindi nila alam sa national offices nila. So gusto ko sana bigyan nyo ng linaw kahit pa paano makatulong man kami at malaking bagay sana kaya nandito ako sa inyong harapan.
gusto ko rin iparating sa inyo, malaking bagay po na kahit papano yung mga tao nga hindi naman sila minamaltrato, kumbaga. Kasi mostly nakakaawa, yung iba pala nakulong pa. Isipin mo ha, teacher yun, bago lang sila na-terminate, dalawa pa naman. Voluntaryo silang nag-ikot, set up pa silang hinuli. Ang di ko lang rin malubos maisip, bakit din sila nag-ikot na hindi rin sila nag-courtesy sa amin? Kasi sa amin po, bago ka po magkakanta ka sa director by the area, may appointment ka. Notaryado po yan ng attorney namin. Hindi po kami nag-authorize mag-ikot pag wala kang appointment at hindi ka talaga legit na director ng BBMI. So isa lang sa mga taong huli daw na masasabi, wala nang magawa, nandoon na raw sa agad-agad sa harapan ng presento. So yun na nga at nalabas na agad sa media. Ang sininasambayan ng Pilipino ngayon, Bayan, Luzon, Visayas, and Mindanao, walang iba. Pinaka-main, dalawa kami ang kumakalat ngayon sa buong Pilipinas, ako lagi yung centralized. So nilinaw ko naman yun sa taga-BIN NBI at kinausap ko yung pinaka-head, lalo na yung pumunta doon na tao namin. Ang sabi daw, wala man daw problema. At bakit nagpa-media, di ba? Kung walang problema, dapat huwag magpa-media kasi that's a technical eh. Pwede kami doon magano ng cyberbullying at saka cybercrime. Dalawa pa kami ng presidente. Mabait yung presidente eh. Ako talaga hindi eh. Pag alam kong maagrabyado talaga ako, laban kong laban. Kaya kong itaya yung buhay ko para lang sa pahihiyan ng pagkatao ko. Ganun kasi yung prinsipyo ng buhay ko. So yun, isa sa mga preparating ko lang, lubos ako nagpapasalamat. Makatulong man din kami ng tama as a voluntarily ng mga director by the area. Malaking support na kahit paano mabigyan sila ng protekta. Hindi man kami naghihiling ng kung ano o pasasalamat dito, yun lang ang sana maparating namin para may bigay na agad sa Luzon, Visayas, and Mindanao. Kasi gusto na rin namin ibigay na eh. Wala lang kaming pagbibigyan kasi pabigay pa lang kami, wala na, nasira na, di ba? So, maganda, sa bagay, kung may bigay na rin namin yun, soon sila rin naman mahihiya sa amin. At habang in-organize to, nakakatulong na rin kami. Bawat mga colleges na nagre-request sa akin, that's a minimum of 10 to 50,000. Example, ng Palawan yun is TU. Katatapos ko lang kanina lang, nag-download na naman sa kanila ng 40,000. That's a minimum of colleges pa nagre-request ng mga financial, like mga, nagkakandak ng mga tulong-tulong din, tumatanggap kami para makatulong din ang BBMI. NGO po ito ha, hindi to nanggaling yung fund nito sa government. May sariling pondo yung non-government na BBMI. Kung baga, in the short term, huwag na natin patatagalin, nasa puso niya lang, may tao lang na malinis ang puso na galing sa ibang bansa na bumigay ng pondong ito. Huwag kayong magtaka ba't napakalaki ng programs kasi malaki din yung pera na ibibigay natin para sa sambayan ng Pilipino. Hindi ko naman po pwedeng busayin yan kasi isa ako sa mga national niyan. Diba? Matik na lang natin na may bigay ng tama sa tao yan at matamasa nila yung tulong na masasabi. So yun lang po, maraming salamat sa inyong lahat. Napakarami. Na totoo lang. Hindi ko na pahabain na maraming salamat sa inyong lahat. Yun po yung tanong ni Ma'am. And the short term, pinaka-short na tanong niya, saan nanggaling yung pondo? Ba't nagkaroon ng programa na bagong bansang Maharlika BBM International Incorporated? And then regarding doon sa sinabi niyang Maharlika Investment Fund at sa government, si Sir BBM, doon sa president natin, at nire-respeto natin yung posisyon niya, pagdating sa pondo, automatically as a president, lahat naman na nasa government, may fund sila. So hindi naman po maasa ang BBM ay sa government. May sarili po siyang pundo na kung saan may malinis na puso na binigay yan para sa amin at ibibigay sa sambayan ng Pilipino, Luzon, Visayas, and Mindanao. Nanggaling po siya sa ibang bansa na binigay po sa amin. Bigyan lang natin siya ng panahon para magharap sa inyo sa buong Pilipinas. Kasi gusto ko rin siyang respetuhin sa pagpapakilala niya at may alam na dito yung iba, that's a confidential na pagkatao niya. Bakit bumigay ng ganun kalaki? Hindi po maasa ang BBMI sa government po ha, inuulit ko. Kung magbibigay man si Sir BBM sa BBM, well, that's a Maharlika Investment Fund, malaking bagay
bagay yon. Pero yung NGO po na bagong bansang Maharlika, BBM International Incorporated, may sariling pondo na nanggaling sa ibang bansa yung taong bumigay ng pondo para sa Luzon, Visayas, and Mindanao. Inuulit ko po bigyan natin siya ng panahon para magpakilala sa inyo. Dahil magpapakilala at magpakapakilala po siya. Hindi naman po yun siya taong kahit papano. Yung iba talaga dito may alam na. Ayaw ko lang magbitaw ng salita kasi gusto ko rin respetuhin yung decision niya na siya mismo ang magpakilala. So, thank you. Another question po. Julio po. Yes. Magandang hapon, Ma'am Joy Pilin. Regarding doon, no, yung karugtong lamang po ng inyong naging pahayag, meron nung isang... Doon sa sinabi ko sa Brigada Philippines, doon sa questionable po yung signatory na Senior Marcos. Na-detect nila na bago lang. So, nalinaw ko lang doon kasi ang pagbitaw ko ng salita, sabi niya, bago lang pinirma, means buhay pa. Siya mismo nagbitaw, doon yung taga-media. Ang sabi ko lang naman, may signatory yan, bigyan natin ng respeto kung kanino nanggaling yung pera at isa siya sa signatory at bumigay ng pondo sa buong Pilipinas. Make it a surprise, pero bigyan natin ng panahon kung magpapakilala at lalabas siya. Pero make it a confidential din para sa part ng taong yon. Ayaw ko na magbitaw kasi medyo naiintriga na ako. Sa sunod kasi baka nasa senator na ako, sa Senate na. Kasi kumalat yung media na yon. Kinurek ko lang kasi may date ng signatory. This year lang yon. Ang sabi ko naman, sinagot ko siya doon sa media, hindi naman magpipirma yung patay. Buhay pa yung pumirma niyan at may tamang date. Hindi ako nagbitaw. Kung yung punto ng pananalita mo, nire-respeto ko yan, pero nire-respeto ko rin yung signatory nung pumirma. So, bigyan natin ng galang yun. Kasi, medyo it hurts kasi parang naapakan ko siya Parang sinabi ko kaagad na dapat siyang magpakilala sa part niya. So, pinakita ko lang yun. Isa yun sa programa na permado siya, pero this year lang yun permado. Pero yung taga-media mismo ang nagsabing ganon. So, ginagalang ko at antayin natin siya mismo, lalabas siya sa buong Pilipinas. Kalangin lang natin kung kailan yung panahon niya. Dahil siya rin mismo ang signatory nun. So, yun lang po. Ano pa po question natin? Next question po, ma'am. Spice tonight. At ito po yung issue lang ito, mama, sa news clarification lang po. Kung nakakuha na po ba ng permit ang organization ng BBM para maging private social welfare development po na agency na nakukuha po sa DSWD. Yes po. Yes po, sir. Katatapos lang actually. Nung nakaraang araw, galing akong Bataan, na-request kasi siya ng Mayor's Office ng Bataan mismo. Registered po siya, hiningi rin ng copy ng SEC yung sa DSWD as accreditation. Then after that, lahat ng officer, yun na lang yung kulang accredited po kami sa Philippine National Police. Inayos din po namin sa Camp Crame kasi ang advice ng Camp Crame sa amin, ma'am, baka po pwede, bigyan niyo po kami ng officer list na notaryado and then yung sa DSWD, na, which is the same in accreditation, para isubmit natin at may bigay na rin namin yung letter nyo. Yun na lang rin pong inaantay namin, sir, kung kailan po ibaba. Kasi ang advice ni PNP Crame, endorse sa Bataan, sabi ni endorse Bataan, kunin ko lang yung kopya ng officer katatapos lang nakaraan, baka within this, next week, baka may isabnantay kasi tapos na rin po sa Bataan. Sabi kasi ni Crame sa amin, hindi mo namin ilabas yung accreditation as long as hindi tapos mismo sa main headquarters nyo. Kasi main headquarters nyo muna bago kami. Kumbaga bigyan natin ng galang yung probinsya kung saan kayo may headquarters. So in a proper endorsement, yun na po, papunta na po siya sa Cramingan. Pero tapos na po sa PNP Bataan. Another endorsement lang po ang hinihingi. Kasi si DSWD, the same din. Lahat kasi ng officer kaya pinaluwas sa buong Pilipinas, kailangan notaryado yung kanilang personal details, kumbaga. Kasi medyo nagkaroon ng technical problems kasi yung dating officer kay SEC, naggaling din kami doon kasi sa issue nga po Sabi nga, actually, nire-respeto naman din namin kayo. Wala naman ang ganong klaseng ako sa inyo, sa amin lang, malinis nyo rin yung kailangan din nating documents. Kasi kahit gano'n natin yan itamang proseso, binibintangan kasi kayo ng mga taong nag-iintriga sa inyo. Hindi niya maiwasan ang nagtatanong, pero syempre, idaan natin sa legality. Yun na naman po yung advice sa amin. Thank you po. Thank you po, Sir George. Ang totoo rito,
At alin ang hindi totoo? Okay. Yung number 1, hindi totoo, hindi naman po kami scammer. Namimigay nga po kami agad-agad ng financial assistance, nagpagawa lang sila ng ID, isisi sa amin. Isipin niyo po, kahit nakaprat, nahiya ako minsan sa mga tao nga napagbigyan nga namin, tinatag pa ako na social media like Facebook. Sabi ko nga, wag niyo itag i-post yung mukha ko. Kasi mas better kung binigyan kayo ng financial assistance, kung sa minimum 1,000 to 5,000 from National Director's Office, igawa niyo na lang ng ID. Kasi sinisisi ang BBMI, bakit daw naniningil kayo? Kasi as a voluntarily, kinuha yung pangalan, laylay ng headquarters, nagkasakit, na-present lang yung ID, pagtalikod, sinabihan pa na naniningil yan ng para sa ID. Hindi naman kami ganon. Kung gusto mo, kunin mo agad kahit wala ka pang sakit, mag-ano ka lang ng pangalan mo, kunin mo yung code. Yun yung ipagawa mo, yung i-claim mo, kasi masakit diba? Number 2, doon po sa Hinarang, which is totoo. Papunta na po sana kami ng Malacanang noong February na mayroon isa sa Ilocos Region 1 na inakasuhan, parang kaso style set up na background namin for intelligence side ng BBMII, mga tao namin. Yung pala, set up siyang binastos yung tao namin na imbitado siya ng kapitan. Pag-invite sa kanya ng kapitan, yung 20 katao, legit daw silang binayaran ng pera. Kasi nag-file kami, binalikan namin ng kaso eh. Yun ang pahuli, binalikan namin ng kaso. Ngayon, ayaw madama yung nagsabi na, parang setup nga eh. Sabi niya, nagsalita sila, binigyan po kami tag-1,000 para lang magsalita kami na ganito gawin ang namin pagdating sa presento para lang po maakusahan yung nasa loob mismo. Eh sana, hindi nyo na lang po kami inimbatahan. Pati kapitan, dinamay po namin. Sana Kap, hindi nyo na lang kami inimbatahan. Kasi una pinahiya nyo lang kami sa area nyo. Pagkatapos, pinasok nyo pa kami agad sa kulungan dahil sa illegal detention eh. Pinasok ka agad, wala ka pang dandaan sa barangay, tapos set up pa kami by the area. Parang talaga pambabastos. Tapos nung pinurturs na namin sa Malacanang, kasi nakakahiya eh. Kinausap ko mismo yung pinaka-head sa amin, yung isa sa malinis nga puso, na sabi ko, ba't dumating ang puntong ganito? Pati mukha ko, tarpulin nga doon, nagdalawa kami ng presidente, pinost pa sa lahat ng media eh. Sabi ko, ano po ba, magbibigay po ba tayo ng tulong? Grabe yung pagkatao namin dito, di ba? So sabi naman, ang advice po, harapin lang po kung anong issue. So regarding doon, panahon na sana para ibigay namin sa sambayan ng Pilipino ay kahit sino pong magbibigay ng tulong. Harap na lang po sana kami, hinarang pa kami ng letter from the Office of the President in-endorse doon, nakulong po yung tao. That date of February po, panahon na po yon, yan po ang advice sa amin. Ayaw ko naman po bastusin or mamuna kasi naiiwas talaga ako sa bypassing. Antayin din naman natin yung magbibigay ng panahon na ibigay niya ng tama. Nahiya kami eh, kasi dignidad namin nakasalalay doon eh. Sabi namin, sige, kung gano'n man din yung decision, inantay until now, wala po yung pagharap namin sa Malacanang. Pagharap po sana, for courtesy, syempre gusto ko naman galangin mismo yung taong magbibigay sa buong Pilipinas. Kaya yun nga po yung pinapaabiso ko sa inyo, automatically kahit sino taong nasa loob ng media, ang unang tatanungin, ba't may programang ganyan, saan nanggaling yung pondo? Yun lang po talaga ang maisagot ko sa ngayon sa inyo. Bigyan natin ng respeto kung kailan niya ibibigay yun sa buong Pilipinas. Ibibigay naman na niya yan eh. Pero antayin lang natin at bigyan din natin siya ng galang o pasasalamat. Kasi kahit ako, nahiya nga ako. Ako kahit nasa position ka sa voluntarily, personal akong tumutulong sa sambayan ng Pilipino kasi wala akong pakialam sa pera. Why? Pag namatay ako, hindi gold eh. Pera lang yan. Pero ang sa akin lang sana makatulong sa kapwa. Yun kasi yung nasa puso ko. And then as of now, still working po ang BBMA. Gusto ko rin po ng protection sa inyong lahat at tulong. Sana matulungan ninyo para maibigay natin ng tama ito sa buong Pilipinas. Kami lang po yung way para maibigay ng tama, bigyan lang sana ng panahon o oras o respeto man yung taong magbibigay man dito sa bawat isa. Yun lang po. Tanong po. Tony, ma'am, from DCMA. Anong dahilan ng DSWD para harangin yung pondo na ipamamahagi doon sa sinasabi niyong mga beneficiary? Ayun po, isa po yun siya sa nag-question. Na-media po kami nun pero sa ibang region. Pero ang advice ko po, ayusin na lang sa national. Yung baka po pwede at nakikiusap po kami, accreditation lang.
Kasi bigyan naman natin ng respeto yung nasa posisyon. Kasi pag dinaan namin sa kanila, paano yung regional director, province, municipal, district, barangay? Diba? Ba't nag-appoint pa kami kung idadaanan namin sa kanila? Diba? So, yun po yung sinasabi namin. Diba? Bigyan naman sana ng panahon. Kaya sa ang advice, nung nakausap naman namin yung attorney doon, sabi daw, sa advice ng sa tao ko mismo, sa secretary ko, ma'am, ginagalang niya na po ma'am, sabi niya, anong advice niya, mag-apa-accredit na lang po. Pero sabi ko, siguro mas mainam sa national, wag sa provinces. Kasi sa provinces, pati dito may daan sa amin. Kasi kami yung legit na magbibigay sa tao. Wag naman ganon. Kasi ba't kami mag-a-appoint pa? Idadaan naman namin sa inyo. Di sana, dinaan na lang namin kay Sir BBM mismo. Diba? Para yung presidente mismo mag-download sa mga congressman, mayor. Diba? Ang iniiwasan kasi namin doon, individual nilang matamasa sana. Bigyan natin ng panahon, lalong-lalo sa mga senior citizen. Malaking halaga yun. Hindi naman yan pareho sa government na 2,000 pesos, 3,000 monthly. Kaya nga ini-individual para matamasa nila yung para sa kanila. Kasi sa kanila yan eh. Yung program na binanggit pag umidad ng 50, that's legit po yan siya. Naka-program po yan siya. Advice po yun ng taas namin. Kaya pag dinaan yung by government, isipin mo kung 50,000, sa kanila sa tingin mo 50 bibigay. Diba? Hindi na. Hindi nga po ang advice sa amin. Kaya yung may ID noon, individual, ipipresent senior citizen ka. May programs naka-listing at bawat member ng BVMI, naka-ano po yan siya, naka-computerize. Natitrace po yan siya sa buong Pilipinas. Ganun po ang ginagawa namin para legit yan individual nilang matatanggap. Ang iniwasan kasi namin dito, kasi kahit piso, huwag bawasan yung para sa tao. Kasi ang intensyon ng NGO ito, bibigay sa sambayan ng Pilipino na malinis naman ang pagtanggap at pasasalamat. Hindi yung may issue naman sa ibang pabarangay pa ng bulsa yan. O, diba? May mga ganong klaseng issue. Kaya yun namin mangyari yan. Kasi ang advice sa taas, kahit piso, huwag niyong bawasan pag nasa tao na at ibibigay yung tulong para sa kapwa. Yun lang po. Sige po, question pa po. May target po ba kayo kung kailan nyo pamamahagi yung sinasabi nyo ng ayuda? Anytime naman po, kung willing na po ang buong Pilipinas sa pagbibigay namin. Kasi ang inaantay lang naman namin yung pagbibigay namin. Paano kayo makakabigay? Diyos ko, ang dami ng humarang. Hindi na namin alam kung saan ibigay yung pondo. Hindi rin naman namin pwede idaan sa government kasi legit na siya, individual na ibibigay. Diba? So anytime naman po, kung nakaready naman po ang Luzon, Visayas, and Mindanao, willing naman po kami ibigay agad-agad yan. Sana tanggapin naman nila ng tama na para sa kanila, di ba? As a organizing pa lang nga di ba? In-organize pa lang po namin, tumatanggap na agad kami, namimigay agad kami ng tulong. Kasi yung financial assistance, 1,000 to 5,000 from National Director's Office, ako mismo nagsasabi sa inyo, volunteer ko po yan. Ako mismo nagbibigay ng pondo. From the colleges and the elementary school, high school, pag nag-request kayo from school, binibigyan din po ng National Director's Office yun. Anytime po yan ha, tulad ng sinasabi ko, direktor na in-appoint sa buong Pilipinas, kapag maayos na ang flow, may bigay at may dapat pagbibigyan na ibibigay naman namin yan agad-agad para sa inyo. Dahil yun naman po ang intensyon ng BBMII. May hiningi bang requirements ang DSWD, ma'am, para doon sa formal na pamamahagi ninyo doon sa sa mga beneficiary? Yun na po ang advice sa amin ngayon, magpa-accredit na lang daw, hahayaan na raw po kami. Accredit na lang po ang nirequest ng national para yun na lang daw po ang gamitin para sa mga probinsya. Kasi yung iba po, hindi nila nauunawaan. Sabi rin ng ibang taga-provinces, bakit nyo idaan pa dyan? Dito na sa amin. Kasi in-accredit niya ni Mayor, itadownload yan ni Mayor sa amin. Di naman namin dinaan kay Mayor. Dinaan namin sa Director, magpa-accredit lang. Kumbaga, in a proper courtesy ang ginagawa namin para individual niyang matatanggap yun sa tao. So na-comply nyo naman yung accreditation, no? Yes po. Ang inaantay na lang po namin na last ngayon na kailangan is yung sa DILG. Tapos na po lahat sa Bataan ngayon kasi po-forward po ulit yan sa SEC kasi bago na po yung naupong presidente. Kasi bawat napapalitan yung naupong presidente, kailangan ipapalit din yung proper endorsement ng accreditation. Ma'am, gaano po ba nakalaki ang pondo ng BBMII? Ayun po yung iba po, kumalat na yan Pero ako na po nagsasabi sa ngayon kasi mostly sa inyo sa media ngayon, I think 30 plus kayo,
Napakalaki po, pero yung kung ilang account po, medyo bigyan natin ng panahon mismo yung bibigay ng tulong siya magsasalita. Kasi ang iniiwasan ko dito yung bypassing at gusto ko siyang galangin. Kasi ginagalang niya ako sa posisyon ko, kahit mas mababa ako sa kanya at siya mismo yung magbibigay ng tulong, gusto ko rin siyang galangin kung kailan niya sabihin. Pero may mga tao, mga direktor na nakaalam na nito, na sinasabi na rin ito sa media. Pero ako mismo sa national, kasi online man yan, napapanood niya rin ako, pero gusto ko siyang galangin siya mismo magsasalita. Yun lang pang masasabi ko, napakalaki, which is hindi siya pa nagaling sa government. Natutuwa nga ako at minsan nahihiya ako. Kasi yung mismong nagbigay ng tulong, napakabuti. Yung pagbibigyan, hindi ko alam Masama pala may mabuti. Ako kasi minsan naisip ko lang, sir, ko nakakahiya naman sa magbibigay ng tulong. Ito na lang tatanggap, hindi man na marunong magpasalamat, di ba? Ano rin siya, kumbaga nababatigos, pero okay lang. Nandito naman siya sa side natin, na kung saan malinis nga yung puso niya, antayin lang natin yung tama. At magpapakilala siya. Yun po ang sinasabi ko sa inyo, magsasabi siya na totoo sa buong Pilipinas. Antayin lang natin. Kasi nagkaroon na ako ng technical issue sa ibang media Nadulas na ako kumbaga Pero ayoko naman syempre na every time na nag-uusap ka, nagiging yun sa aming dalawa. Sa akin lang, paggalang sa kanya, antayin natin. Pero yung BBMI sa buong Pilipinas, matik na siya ngayon na nagkakaroon agad ng bigayan. Hindi pa siya asing organized na, bumibigay na ako. Kasi yun ang intention ko bumigay sa sambayan ng Pilipino, meron man tayong personal na pera, basta makatulong sa kapwa, go ako dyan. Diba? So, ano pa po question natin? Thank you po, Sir Tony, Sir Dennis.